Naka-record na ba? Ayan, nakikita nyo pa naman yan, ano? Opo, sir. Okay. So, I repeat, this is all about markup and markdown. So, when we say initial, ang initial na word is temporary or parang yan, parang temporary. Initial is pauna. Pauna pala. Okay? So, ito po yung markup na or amount that is added to arrive to the original selling price or referred as margin. O, ito na yung margin kanina. Okay? So, illustration, ang 100 tinubuan ng 20. So, ang initial markup ay 20. 100 is the cost of the product and then tinubuan ng 20 para mabenta. And then we also have additional markup na sinasabi. Itong additional markup, bukod pa sa initial, maglalagay pa ulit ng additional markup para kung halimbawa makamit yung new selling price. So, kanina, 120 lang yung ating selling price. Dinagdagan pa ulit ng 30 pesos para makamit yung 150 na new selling price. So, if you will use it in your business, it's okay. Bahala kayo kung maglalagay kayo ng additional, initial ba yan. Ang tawag pa rin dyan ay markup. Kaya, generally, ito na tayo sa markup. I-review lang natin for the sake of our brethren na kung ano ang ginagawa, baka nagtrabaho pa yung iba. Okay. So, markup ay ipinapatong. Patong yan ha, patong. Galing dun sa cost price. Pag sinabing cost price, I will repeat, ay price siya noong isang product kasama pa doon yung effort mo sa paghakot, kung binayaran mo sarili mo, isasama mo yun lahat, yung labors, ang dami no, labor ng iyong procure ng isang product. Bago makarating sa'yo, i-compute mo lahat yung cost nun. So, kung ano man yung cost nun, ang tawag dun ay cost price. Hindi lang yung halaga ng isang product, kung hindi, isama mo pa yung mga delivery charges at kung ano-ano pa mga charges. Okay? So, yun po tinatawag na cost price. Pag tutubuan mo yon para ikaw ay kumita, okay, magkaroon tayo ng original selling price na sinasabi. Pag tayo ay pumunta sa palengke, tapos bumibili tayo dun sa mga tinda sa palengke, yung sa mga bargain, ang lagi natin sinasabi is, ano yung last price? Tama ba yon? Last price, di ba? Nasubukan nyo bang bumili, tapos sabi nyo, anong last price niyan? Ganun ba ginagawa nyo sa mga Muslim? Hello? Sir, tawad. Tawad. Kahit pa tumawad kayo, ang ibinibigay nila na amount, ang tawag po dyan, original selling price yan. Nilagyan lang nila yan ng additional markup para kung tumawad kayo, mamimit pa rin nila yung markup na kanilang iniisip to reach with the desired profit. Nagets nyo? Opo, sir. Okay. So, pag sinabi naman nating markdown, nagbe-base ang markdown sa original selling price. Kanina, 120 yung selling price, 20 yung pinatong, pero dahil tumawad ka, nag-markdown yung nag-markdown yung isang presyo.
Sabi niya, sige, 150 na lang. Pero actually, yung markdown markup, makikita niyo yan sa mall. Okay? Makikita niyo yan sa mall pag nagsisale, ganyan. Later on, makikita natin yan. So, ang difference daw ng markup at saka margin, sabi rito, margin or gross margin refers as sales minus the cost of goods sold. So, when we say margin is ano ito? Kabuuan ito. Okay, kabuuan. When we say kabuuan, kung ilan yung nabenta mo sa isang araw, ganyan. So, kung nakabenta ka ng 200, tapos yung cost price ay 140, meron kang 60 na margin or 30%. Okay? Sa lahat ng nabenta mo sa isang araw. Pero kung ito ang benta mo sa isang araw, tapos ito lang ang kinita mo, ay siya, sipagan mo pa magbenta. Maliit lang yan, ha? 60 pesos lang. Lugi ka pa sa iyong kain sa isang araw. Sipagan mo pa magbenta. Sabi rito, margin, ay papasok ba? Wala naman. Maingay lang talaga yung ano. Okay, so margin ay markup ito based on selling price. So, isosolve na natin dito. Kanina, sabi ko na pag when we are going to base our solving on the selling price, laging ang nasa baba, selling price, syempre. Selling price po ang nasa baba. Kasi siya yung pinagbi-base. Siya yung base actually. So, kung ang selling price ay, meron tayong example dito, kung ang selling price ay 450, ayan, magsusulat kaya ako dito, pwede kaya? Yan. Copy, paste. Ay, ayan, pwede. So, si cost po natin, nakalagay naman dyan, 300 pesos. Tama? Diba? Opo, sir. Si selling price natin, 450. Kaya, ang ibig sabihin po niyan, copy-paste natin dito, ibig sabihin niyan ay 30, 300, 450. Ang pinakamalaking pwedeng pang-divide sa kanila, or what we call the greatest common factor, tama ba yun? GCF, is 150. So, 150. 300 divide 150, yan ay 2. Tama? Tama ba? Oh, 2 yan. Ay, sorry. Mali. 2 po yan. 450 divided by 150 divided by 150, that is 3. That is 2/3. Kaya naman, pag i-divide mo yung 2 divide 3, ang sagot po dyan ay ito po yan. 66.67%. So, ang ibig sabihin po niyan, ang atin daw pong cost based on selling price is 66.67%. 2/3. So, malamang sa malamang, dahil ang markup natin o ang inilagay natin na tubo is 150, that is 150 over 400. So, ang 150 po ay isang bahagi lang sa 450. Out of 3, di ba, division, parang i-divide natin ng 3 beses yung 450, isa lang yung 150. Kaya naman, 1/3 lang po yung markup natin based on selling price. Ibig sabihin, yan po ay 33.33%. Nakuha. Opo. Okay, good. Opo. Kung naman tayo, if you are going to quantify our selling price based on selling price, syempre, ang lalabas dyan, 100%.
Lagay ko lang to dito. Yan, para pantay. 100% yan. Kasi syempre, 450 divided by 450 is 1. 100%. So, markup is the amount of the cost of a product increase in order to derive the selling price. Okay? Ngayon, mag-ano naman tayo? Mag-solve naman tayo ng markup based on cost naman. Yan na. Based on cost naman, ibig sabihin, pag nagbe-base tayo sa cost, sa baba naman yung cost. Ito naman yung cost, oh. Ayan, oh, sa baba. Nagets nyo? Kanina, dito sa taas, selling price, kaya sa baba, yung selling price. Pero parehas ang given, based on cost, mag-iiba yung sagot, syempre. Pero binabaliktad-baliktad lang natin to para ma-compare natin kung magkano ba ang kinita natin based on cost, based on selling price, ganyan. So, cost na po ang nangunguna dito. So, ang gagawin natin dyan ay maglalagay tayo dyan ng teka, mali ako. Ito na lang pala. Right. Okay. Selling price po ay atin pong papalitan ng 450. Cost, 300. O, malamang sa malamang, 450 divided by 300, 1.5 po yan. 1.5 times 100, syempre, 150%. Nagets nyo? Opo. Hello? Okay. So, ibig sabihin pala, ang selling price based on cost or cost price, ang selling price natin based on cost is 150%. Kasi kung ibibenta lang natin ng 300 yan, kung ang selling price natin ay 300 lang, ibig sabihin, wala tayong tinubo kung 100% lang yung ating pagbenta based on the cost. Walang tinubo. At dahil 150 ang selling price based on cost, meron tayong 50% as its what? Markup or the desired profit natin, meron tayong possible na 50%. Nagets nyo? Opo. Parehas lang po yan. Ang nangyari lang po ay nag-iba lang po tayo ng reference point. Kanina ay selling price, ngayon ay cost price. Sabi dito, therefore, the markup addresses the profit as it relates to cost price, while margin is addressing the profit as it relates to selling price. Okay? So, yun po ang kaibahan ng markup sa margin. Ang margin po, although ang margin ay markup din, ayan, ay naka-base sa selling price. Ito namang markup mismo ay sa cost price po siya nag-matter. Okay. Example, trader A wants 30% markup based on selling price. Okay? Determine her cost as a rate of selling price and markup. Assume his or her cost is 200 pesos. Okay? So, sabi rito, sinolve ba niya yan? Hindi niya sinolve, no? Wala. Hindi niya sinolve. So, kailangan natin sagutan to. Trader A wants, ulit natin ha, Trader A wants a 30% markup based on selling price. Okay, so, determine his or her cost as a rate of selling price and markup. Assume his cost is 200 pesos. Alright. So, ano bang tanong dito? Determine his cost as a rate of selling price. Selling price. So, ibig sabihin, ang percentage ang ating hahanapin dito. Ang percentage ng cost based on the selling price and markup. Okay? Markup. So, ulitin ko, ang selling price po, margin po ang tawag doon. Okay?
So, paano po isolve yan? Isolve natin to. Wala naman siyang sinolve dito. Compute the discount. Iba na naman yan. Isolve natin. So, we will solve that one. Ang atin pong cost ay, sulat lang po natin dito, given. Ang cost po ay 200 100 pesos. Okay. So, determine his cost as a rate of selling price. So, selling price. So, ibig sabihin, i-identify natin based on selling price kung magkano o kung anong percentage ang 200 doon sa selling price. So, kung ito ang cost cost price. Kung ito ang cost price, magkano kaya ang benta nito? Magkano kaya ang benta nito doon sa market? Gagamit tayo ng algebra dito. Bako lang ha para tuloy-tuloy tayo. So, markup. Dapat ganyan markup. 30%. 30% based on selling price. Okay? So, intindihin nyo mabuti ito ha. Ang markup daw is 30% of the selling price. Ngayon, ang selling price natin is unknown pa. Right? Ang selling price po ay cost plus markup. Tama ba? Hello? Hello? Hello. Okay. So, kung makikita natin yung cost, tapos masolve natin yung markup, malalaman na natin ang selling price. Masosolve na natin ang problem. So, bago pa natin masolve ang problem, ay kailangan muna natin ng mga ganitong given. Okay. So, pag makita na natin yung selling price, masosolve na natin yung sinabi niya na determine her cost as a rate of selling price. Okay. So, 30% markup based on selling price. Halaka. So, dahil unknown ang selling price, lagay tayo dito, let X be the selling price. Wala to sa libro Okay. Let X be the selling price. Ngayon, ang markup daw ay 30%. So, ibig sabihin, ilang percent itong 200 doon sa 100. selling price kasi ito Markup is 30% based on selling price. So, ang selling price po natin is equal to 100%. Let X be the selling price. So, ang selling price po natin ay unknown. Okay. So, ang tanong niya, determine his or her cost as a rate of selling price and markup. Easy lang pala to. Hindi na pala kailangan nating malaman kung ilan yung kung ilan yung tawag nito. Kung ilan yung selling price. Pero isusolve pa natin mamaya. 30% daw ang markup. Ang selling price ay 100 na. Ilang percent yung cost?
Hello? Sige nga. Ay, naka 30% na tayo sa markup. Ay, ang selling price ay cost plus markup equals 100%. Ay, si markup, nakalagay na dun, 30% to. So, ano ang rate ng cost? Ilang percent ito? 70%, sir. Okay. So, nakita na agad natin, ano? So, pwede natin ilagay dito. Si cost price based on selling price is 70%. Okay na. So, ito na yung sagot actually. Ito na po yung sagot. Ngayon, ang tanong, what is, let's say for example, dadagdagan natin yung ano, no? Dadagdagan natin yung tanong. What is the selling price? Okay? Ano kaya ang selling price? Palagay ninyo. 260, sir. 260? 140. 140? Okay. Alamin natin. So, gagamit na tayo na let X be the selling price. Okay. So, ang selling price daw ay X. So, ang binigay dito ay 200, no? So, 200 naman yan eh. So, ibig sabihin, ang 70% over 100 times quantity yan ha. 70%. So, ang 1/3, ang 7 over 10 ng X, pag i-multiply mo yan, nag-equal siya into 200. Tama? Ito si X. Ito po yung selling price. Ang selling price, pag kukuha na natin ang 70%, so para makuha natin yung 70% ng selling price, i-multiply natin siya sa 70 over 100. Okay ba? Hello? Hello? Nagets ba yan? Nagets ba tong Opo. ating ginawa? So, dapat marunong Opo, kayong gumawa ng ganito kasi in times of trouble, lalo na pag halimbawa mag-accounting kayo, madali lang gumawa ng mga ganyan. Okay? 70% ng X. So, yung X natin po, yun po yung selling price. Hindi natin alam yun. Equals 200. So, algebraically, algebra po tayo ngayon. Ang X po natin dito ay magiging, ang X po natin ay magiging 200 divided by 70 or 70 over 100 is 0.7 lang po yan. So, 0.7. Meaning to say, ang X po natin ay, ilan yan? 200 divided by 7. 28.57, sir. Ha? 28? 28 over Mali yung ano mo. 200 divide 0.7. 200 divide 0.7 equals. Ang atin pong selling price ay nawala. Ang atin pong selling price ay 285.71. 85.71. Nagets nyo ba? So, Apo, okay, sir. ito. Opo. Meron natin lahat yan. So, sa akin pong ano na lang tayo.
Reality tayo, reality. Hanggang hundreds po tayo ha. Pag sinabing hundreds is from the decimal point, dalawang number. So, ones, tens, hundreds. So, dahil 4 yan, hindi na magbabago yung 1. So, tatanggal na natin yan. Hanggang 71 lang tayo. Agets nyo ba? So, Apo, ang sir. stock price po natin ay 285.71. Nakuha. Po. Okay. So, ayan po. Ito naman tayo. Tuloy tayo, tuloy ha. May tanong ba? Wala naman. Wala namang tanong. Wala po, sir. Nagets yan ha. Kung hindi nagets, babalikan na lang. Trade discount is a reduction from the list price granted to buyers. It could either be a single discount or a series of discount. So, mayroon po tayong discount dito. Bago natin yan tag nito, pagpatuloy, i-off muna natin yung ating recording kasi baka humaba masyado. Stop recording.